Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Creator of heaven and earth, for He is continuously loving us, taking care of us, and providing everything for us, His creations. And I exalt the name of my Savior, Jesus Christ, the Lamb of God, for His precious blood. He will never change. He is our friend. And He will be forever guiding us through the power of the Holy Spirit. And He has shown us the way to our Father. And I exalt the Holy Spirit. I thank the Holy Spirit for His comfort and giving us warnings, reminding us of the goodness of our Father and the faithfulness of our Savior. Last time we read Joel chapter 1. So itong Joel, it only has 3 chapters. So natapos na natin yung chapter 1 of Joel. Binanggit dito sa Joel na yung mga locusts, no? Mga balang, sila yung mga naninira, yung mga balang. Hindi ito ay mga literal na mga locusts, kundi ito ay mga pestilence, famine, and calamities, tragedies na ma-experience ng mga tao. Because of people's ungratefulness to the Creator and wanting to do evil deeds. That's why the Almighty Father will allow these things to happen. Kaya bibigyan tayo ng warning ni Almighty Father, reminding us to lament, to mourn, to ask for forgiveness, to humble ourselves before Him. Dahil pag nagalit si Almighty Father, wala tayong takas, wala tayong mapupuntahan. Kung sino pa yung faithful sa atin, kung sino pa yung nagmamahal sa atin, kung sino pa yung Creator natin, dun pa tayo nagiging rebelde sa tatay natin. Kaya magagalit si Almighty Father. He will unleash His wrath onto the people. The wicked people. Damay-damay lahat. Kasi tayo ay dito sa mundo, no? Sabay-sabay tayo nakatira dito sa mundo. Damay-damay lahat. Ang kaibahan nga lang, yung mga wicked people, they will go to eternal damnation. But the people of the Almighty Father, their soul will go to His eternal kingdom in the heavenly abode. So pinagsasabihan din ng Almighty Father dito, yung mga farmers and the vine dressers. Yung mga farmers, the vine dressers, they're the preachers, the pastors, the teachers, the religious leaders. Pinagsasabihan ni Almighty Father na mahiya naman kayo. Sabi, mahiya naman kayo. Be ashamed, you farmers. Wail or lament or umiyak kayo, mga vine dressers. Dahil the harvest of the field has perished. Sino ba yung harvest of the field?
ang mga tao ito, the harvest of the field. Mga nawawala na yung mga tao. Ibig sabihin ng nawawala, hindi nagtitiwala kay Almighty Father. Kanya-kanya ng goal sa buhay. Instead of focusing our eyes to the Almighty Father, the people focus their eyes on the things of this world. And so the harvest of the field has perished. Naliligaw yung mga tao. Kaya nakakahiya yung mga farmers, yung mga preachers, pastors, religious leaders, the priests, the teachers. Kaya pati yung mga blessings, wala na rin yung satisfaction and contentment sa mga tao. Yung joy and bliss nawawala because yung mga tao hanap ng earthly gains. Doon na nakafocus. Dito lang sa mundo nakafocus. Hindi na nakafocus kay Almighty Father. Ang akala lang ng mga tao, pag umattend lang ng Sunday, saka sila masisave. Pag nagbigay ng tithes and offering, save na sila. Hindi ganon. We must give our all to our Father. Never hold back anything. Kaya nga, sabi ni Jesus, di ba? Anong sabi ni Jesus sa rich man? Benta mo lahat ng ari-arian mo. Take up your cross and follow me. Si Jesus Christ, wala siyang kayamanan dito sa mundo. Nakita ba niyo si Jesus Christ na nag-ipon ng pera dito sa mundo na nanghingi ng tithes and offering sa mga tao? Hindi. Siya pa ang nagbibigay sa mga tao. Siya ang tumutulong sa mga tao. At ang tithes and offerings, yung tithes, no, 10%, it's only for the Levites, not for the pastors, preachers, prophets, religious leaders, or for your congregation. Kung Levites ka, kung alam mo Levites ka, no, meron kang mana, but wala ka dapat lupain dahil yung mga Levites walang lupain. Kung may lupain ka, hindi ka dapat tumanggap ng tithes. But a worker is worthy of his wage. Sweldo. May sweldo. Si Jesus Christ nagsabi, a worker is worthy of his wage. But not 10%. Not tithes and offerings. Ha? Yung offerings, binibigay yon for the congregation para rin makatulong sa ibang tao. Hindi mo yon ilalagay sa bulsa mo. Okay? Hati-hati pa doon yung mga workers ng congregation. Doon na rin kukunin yung mga utilities like yung bill sa water, bill sa kuryente, for internet, no? Doon na rin kukunin sa offerings. Hindi iba-iba. Hindi, kulang ito. Meron tayong offering. Ngayon, meron tayong offering for the utilities. Iba-iba pa. Hindi ganun ang turo ni Jesus Christ. Hindi ganun. Walang sinabi si Almighty Father na ganun. Yung tithes, it's for the Levites, ha? Kaya ano nangyayari sa mga tao? The harvest of the field has perished. Dahil yung mga farmers, vine dressers, pabaya, hindi sila nagpo-focus kay Almighty Father. Hindi nila kilala talaga si Almighty Father. Hindi nila kilala talaga si Jesus Christ. Nakukuha lang nila ang kanilang kaalaman, ang kanilang knowledge based sa turo sa kanila ng mga tao na wala rin sa puso. Kasi dapat tayo lahat, no, as followers of the Almighty Father, we seek our Father on our own. Kasi nga,
relationship tayo meron sa Father natin. Kaya relationship, because it's a family. Dapat kilala natin yung tatay natin, hindi lang dahil sa sinabi ng kapatid mo, ganito yung tatay natin. Ganito yung tatay. Hindi. Dapat kilala mo ng ikaw mismo, kilala mo. Kaya hindi mo yun makukuha sa turo ng ibang tao. We have to seek our Father on our own. Na kahit na may nagsasabi sa'yo about kay Almighty Father, kung talagang mahal mo si Almighty Father, you seek Him. Read the Bible. Pray to the Almighty Father. Huwag kang magdedepende sa religious leader mo. Don't depend on your pastors. Hindi perfect ang pastors ninyo. May mga kasalanan din sila. Nagkukulang din. Hindi perfect yung mga religious teachers. Sino ang perfect? Si Jesus Christ, si Almighty Father. Kaya tayo, dapat yung pattern natin, si Jesus Christ. Kasi yung iba ang ginagawang pattern nila, yung religious leader nila. Yun ang ginagawang pattern nila. Kaya nangyayari tuloy, blind leading the blind. Hindi tayo dapat humanga sa mga teachers, religious teachers, or pastors, preachers. Hindi. Kasi may mga pagkukulang din sila. Ang hahangaan natin, ang hihinga natin ng tulong, ang gagawin nating pattern, si Jesus Christ. Kailangan ang mabago sa atin yung puso. Hindi lang isip, no? Pati puso. Hindi lang sa panglabas na kaanyuan na magiging ipokrito ka, hindi ito, ito ang gagawin ko. Pero sa loob-loob mo naman, hindi ka naniniwala or you have misgivings, ganun. Dapat buong buo. Dahil, dito sa verse 15, for the day of the Lord is at hand. It shall come as destruction from the Almighty. Nung dumating si Jesus Christ, naipako siya, and then He rose again from the dead after 3 days. And then, He went up to the Almighty Father, di ba? Doon sa Book of Acts. Nagsimula na yon na nag-antay na yung mga tao sa pagbabalik ni Jesus Christ. And up to now. So, nung umakyat si Jesus Christ, doon na nag-start yung last days. Di ba dalawa lang naman yon? Ano yung kabaliktaran ng last days? 4 more days and the last days. Di ba dalawa lang naman yon? So, bago dumating si Jesus Christ, yun yung una. Kaya nga, nasa Old Testament. Nung dumating si Jesus Christ, New Testament, yun na yung last days. No? Nung umakyat si Jesus Christ, nag-antay na ang mga tao sa pagbabalik ni Jesus Christ. At nung mga panahon na yon, kung babasahin yung Book of Revelation, binigay yun ni Almighty Father through the power of the Holy Spirit. Kausap ni John si Jesus, no? So, it's a vision that was 70 AD or 70 Anno Domini. So, si Jesus Christ, He ascended to heaven mga 33 AD. Nung pagbalik ni Jesus Christ ng heaven, ano? So, mga ano yon, ilang years yon?
30 years, 37, 36 years. Tama ba ang kwento ko? Hindi ko marunong. 36 years nung yung vision ni John the Evangelist. Kaya naisulat yung Book of Revelation. So simula na nag-antay na. Okay? Ng pagbabalik ni Jesus Christ. At yung mga tao na namatay, syempre matagal ng panahon yun, hindi na nila naabutan si Jesus Christ. Pero nagtiwala sila kay Jesus Christ. And so they are now with our Father and Jesus Christ in heaven. Gaya ni John the Evangelist na isa sa mga 24 elders na nabasa natin sa Book of Revelation. Di ba nakausap pa nga niya yung sarili niya sa Book of Revelation? Hindi niya alam na siya yung kausap niya. Nakita niya naman yun, di ba? Sa Book of Revelation. May isang nakipag-usap sa kanya na elder. Sino yung elder na yun? Sarili niya yun. Hindi niya nakilala yung sarili niya. So, dito pa lang sa Joel, sa Ezekiel, sa Zechariah, binabanggit na. Hindi pa man dumarating si Jesus Christ, binabanggit na. Yung end of times, yung last days, binabanggit na. Hindi pa man dumarating si Jesus Christ. Bakit? Kasi nga, hindi pa man dumarating si Jesus Christ, nasa prophecy na, dahil para kay Almighty Father, tapos na ang mundo. Victorious na siya. Kaya dapat maging masaya tayo, mag-rejoice tayo. Dahil yung tatay natin is powerful. He's amazing. And He is worthy to be praised. At lahat ng mga plano niya ay mangyayari. So, dito na tayo sa Joel chapter 2. Itong Joel chapter 2, no, sa first half, no, nabanggit to sa Amos chapter 7 verses 1 to 9. Yung tungkol sa mga locusts, ano nabanggit din sa Book of Revelation. Dahil nga ang locust, dala-dala nun ay pestilence, no? Puro kasiraan, kabulukan. So, basahin natin Joel chapter 2. Blow the trumpet in Zion, or the ram's horn. Ang trumpet, nung Old Testament, yung shofar, or yung horn ng ram. And sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord is coming, for it is at hand. Baka magsabi ko, bakit pa ulit-ulit? The day of the Lord is coming, for it is at hand. Dahil makulit tayo, nawawala sa ating isip si Almighty Father. Kaya paulit-ulit din tayo nire-remind dahil mahal niya tayo. Saan na mag-a-announce? Blow the trumpet in Zion and sound an alarm in my holy mountain. So, yung magkakaroon ng announcement or i-broadcast sa Holy Mountain. Saan ba yung Holy Mountain? Sa may Zion. Sa place ni Almighty Father na nabasa rin natin sa Book of Revelation. Dahil dito sa mundo, hindi naman natin maririnig yung shofar. Hindi natin maririnig yung trumpet. Pero in heaven, maririnig nila ni Almighty Father, ni Jesus Christ,
and all the heavenly beings and the saints. Maririnig nila yung trumpet, pero tayo dito sa mundo, hindi natin maririnig. Iba ang ma-experience natin. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord is coming, for it is at hand. Yung mga bagay na nabasa natin sa Book of Revelation, kung basahin natin yun, ng mga latter part of mga of the 19th century, hindi natin maiintindihan yon. Parang napaka-imposible mangyari, no? At saka very vague. Pero ngayon, nakikita na natin, naiintindihan na natin. Bakit? Ipinaiintindihan natin ni Almighty Father because malapit na ang pagdating ni Jesus Christ. Hindi lang natin alam kung kailan. At pati na rin sa technology natin, makikita natin na yung nakasulat sa Book of Revelation is possible. Dahil nung time na hindi pa ganito yung technology natin, parang napaka-imposible. Paano mangyayari? Ang daming katanungan ng mga tao. Pero ngayon, madali na. Pinadali na ni Almighty Father. Pati yung panahon, pinadali na ni Almighty Father. Hindi ba kayo nakakaramdam na ang bilis ng panahon ngayon? Pinapabilis ni Almighty Father dahil yung mga tao nahihirapan. Verse 2, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness, like the morning clouds, spread over the mountains. Anong ibig sabihin nito? A day of darkness and gloominess. Hindi to literal na darkness and gloominess. Hindi literal na clouds and thick darkness. Ano ito? Sadness and grief, hopelessness, and depressing times. Maraming mga tao ngayon ang hopeless. Maraming tao ang depressed. Maraming tao ang anxious. Maraming tao ang disturbed. Ngayon, napapansin niyo ba? Dati yung may mga panic, anxiety, depression, nung 1990s, hindi pa pamilyar ang mga tao doon. Parang weird sa kanila. Pero ngayon bakit? Madaming tao na ang nakaka-experience ng ganon, ng mga mental issues. Dahil sa kasalanan. Parami ang kasalanan ng mga tao. At napapalayo kay Almighty Father. A people come, great and strong, the like of whom has never seen, nor will there be any such after them, even for many successive generations. It's a verse 2, no? Darating ang darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness, like the morning clouds spread over the mountains. A people come. May darating na mga tao, great and strong. Malalakas sila, marami silang connection. The like of whom has never been. Hindi kagaya dati, hindi pa to nangyayari. Ibig sabihin, wala pang mga gatong tao na nangyari dati. Ibig sabihin,
Mas powerful pa sa Babylon. Mas powerful pa sa Assyria. Mas powerful pa sa Roman Empire. Di ba lahat, ang dami mga empire na dumating? Mas powerful pa doon. Kaya nga, a people come, great and strong, the nation, the like of whom has never been, nor will there be any such after them, even for many successive generations. Nakikita natin yun, di ba? Na powerful yung mga tao na yon. Gaya rito sa Joel chapter 1, ano? Binanggit na to sa Joel chapter 1, verse 6. For a nation has come up against my land, strong and without number. His teeth are the teeth of a lion, and he has the fangs of a lioness or fierce lion. So binanggit na siya, a nation. Dito sa chapter 2, it's a people. Pag sinabing a people, madami, equivalent to a nation. So binanggit na naman na malakas at madami, powerful and strong, na kahit noon ay hindi pa nagkakaroon ng ganitong mga klaseng tao. Kasi, yung time ng Roman Empire, konti lang ang nasakop na country noon. Yung time ng Babylon, konti lang, yung mga vicinity lang niya, hindi pa yung buong mundo. Yung time ng Mesopotamia and Assyria, konti lang din ang nasakop. Unlike now, buong mundo na ang sakop nung a nation has come up against my land, or a people come great and strong. Naiintindihan ninyo? Kung noon nga, ng 19th century, hindi pa ganito. Okay? So, ngayon, alam ni Almighty Father. Kaya binanggit niya kay Joel, binanggit niya sa iba pang mga prophets. Alam ni Almighty Father. Walang natatago kay Almighty Father. Even the future up to the ending of this world. Verse 3, a fire devours before them, and behind them a flame burns. The land is like the Garden of Eden, before them, and behind them a desolate wilderness. Surely nothing shall escape them. So, sobrang powerful ng mga tao na to. A fire devours before them, and behind them a flame burns. Yung land, bago sila dumating, ang ganda-ganda ng land, gaya ng Garden of Eden. Pero pag sila na ang gumalaw sa mundo na yon, magiging desolate wilderness na. Dating Garden of Eden, magiging desolate na. At walang makakaligtas sa kanila, sa mga tao na yon. Dahil powerful sila, hawak nila ang mundo, marami silang pera, marami silang connections, marami silang hawak na mga tao, mga powerful people. Kung nabasa na natin yung Book of Revelation, nabasa nyo na ba? Andon sila. Dito tayo sa verse 4. Their appearance is like the appearance of horses, and like swift steeds, so they run. Mukha silang kabayo. hindi mukhang, hindi yung literal na mukhang kabayo, no? Yung actuations nila, yung characteristics, parang kabayo. Kasi nga, di ba yung kabayo, nung time na yon, may horsepower, di ba? Yung mga machines, yung mga makina. Ilang horsepower yan tinatanong? Kasi nga, doon nakabase
kung powerful yung makina. Okay? Kaya nga dito, their appearance is like the appearance of horses, and like swift steeds, so they run. Okay? Na nabe-verify sa Book of Revelation chapter 9, verse 7 up to 11. So binanggit, di ba, na their appearance like the appearance of horses. So dito sa Revelation chapter 9, the shape of the locusts, di ba binanggit din yung locusts dito sa Joel, was like horses, parang mga kabayo. Gaya ng binanggit dito, nagbanggit ng locusts or balang at kabayo. Sa Book of Revelation, nagbanggit ng locusts at kabayo din. The shape of the locusts was like horses prepared for battle. On their heads were crowns of something like gold, and their faces were like the faces of men. Kasi nga, mga tao sila. Pero nakalagay ito, their appearance like the appearance of horses. Pero yung characteristic lang. Dahil yung horse powerful, no? Kaya yung shape nila, locusts, they are prepared for battle. Kasi nga, gigibain nila lahat ng dadaanan nila. I-implement nila yung kanilang mga pinagkasunduan ng mga ordinances. They had hair like women's hair, and their teeth were like lions' teeth. Di ba nabanggit din sa Joel chapter 1 na yung teeth, ibig sabihin ng teeth, walang sinisino kahit na anong sektor ng lipunan, madadaanan. Matapang. So ito, kaya rin nabanggit na ganito, it's because mga demon possessed to na mga tao. Hindi sila kay Almighty Father. Verse 9 ng Revelation chapter 9. And they had breastplates, like breastplates of iron. And the sound of their wings was like the sound of chariots, with many horses running into battle. They had tails like scorpions, and there were stings in their tails, poisonous. Their power was to hurt men 5 months, and they had as king over them the angel of the bottomless pit, whose name in Hebrew is Abaddon, but in Greek he has the name Apollyon or Apollo. Alam naman natin na ibig sabihin ng Apollo or Abaddon. Huwag kayong kukuha ng pangalang Apollo at Abaddon, nakakatakot. No, dahil yon ang ibig sabihin nun ay death. Si Lucifer, ha? So, demon-possessed tong mga to, ng mga tao na mag-i-implement ng ordinances at maninira sila ng mga bagay, mananakot ng mga tao, maninira ng mga kagamitan, magnanakaw sila. Pag nagnakaw sila, sasabihin nila, legal yun. Pero hindi legal yun sa paningin ni Almighty Father. Kahit sabihin pa ng tao na legal yun, pero sa paningin ni Almighty Father, hindi legal yun ang gagawin nila. Dahil tinitwist nila ang batas. Verse 5. With a noise like chariots over mountain tops, they leap. Di ba nabanggit natin dito sa Revelation? Like the noise of a flaming fire that devours the stubble, like a strong people set in battle array. So nabanggit din, di ba? Dito sa Revelation. Before them, the people writhe in pain. Nasasaktan yung mga tao. Namimilipit sa sakit. Physical pain, emotional pain, mental torture. All faces are drained of color. Dahil sa kinilabutan. Pag nawala ng kulay ang mukha, ibig sabihin,
takot, di ba? Takot ang mga tao. Kaya sinusunod nila. Example na to, no, yung 5 years ago. Di ba gano'n yung mga tao? Takot. Example lang yung 5 years ago. Hindi pa yun malala. Verse 7. They run like mighty men. Kaya nga, di ba, they look like men. They have the face of a man. Kasi nga, sila to, mga demon-possessed people. They run like mighty men. They climb the wall like men of war. Everyone marches in formation and they do not break ranks. Ano yung they do not break ranks? They implement things harshly. O gaya last time, isasample ko naman, pag wala kang gamot sa katawan, hindi ka makakakain, hindi ka makakalabas ng bahay. So, isang form of ano yun? Abuse yun, yung nangyari sa atin. Ginawan tayo ng abuso. Pero hindi alam ng mga tao. Hindi aware ang mga tao. Akala nila, it's to protect the people. Hindi nila alam na yung mga nanunungkulan na nagmamay-ari or na naghahari ng time na yon ay inaabuso ang mga tao. Hindi nakikita ng mga tao yon kasi they are blind. And so, mangyayari ulit yon. Ha? They climb the wall like men of war. Everyone marches in formation and they do not break ranks. Gagawin ng mga tao ang ipagagawa sa kanila. Akala nila it's for their own good, pero hindi. They will be manipulated. At kung they do not break ranks, ibig sabihin, lahat ng sector ng society. O ikaw, ang rango mo or ang rank mo, nakabigay sa'yo ang educational sector. O sa'yo, saan ang rango mo? Or saan ka ngayon na nakapwesto? Dito po ako nakapwesto sa politics. Okay, sa government ka. Ikaw, saan ka naman? Ako naman sa medical field naman. O yun, lahat ng mga yun, magsasama-sama sila. Lahat ng yun, magsasama-sama sa kanila. Educational, technological, business field, financial, religious field, social, government, lahat sila, gagawa sila ng paraan, sama-sama sila to control the people. Kaya ano mangyari sa mga tao? The people writhe in pain. Ano ang mangyayari? It's famine, pestilence, and lacking of kakulangan, or magkakaroon ng kakulangan ng mga tulong. So, mahihirapan ang mga tao. Hindi alam ng mga tao, it's a manipulation ng mga naghahari sa mundo na to. Sino yung naghahari sa mundo na to? Na binanggit? The people. A people come great and strong. Na nakalagay sa Joel chapter 1. For a nation has come up against my land. Naintindihan ninyo? May nakakaintindi kaya na sinasabi ko. Walang makakapigil sa gagawin ng mga people na strong na to.
Great and strong. Walang makakapigil. At wala na, hindi pa to nangyayari nung past. Nakalagay dito sa Joel. At hindi na rin ito mangyayari pa after mangyari ito. Dahil ito na yung pinaka. Dahil after nito, it's the battle of Gog and Magog na, no? Verse 8. They do not push one another. Everyone marches in his own highway or in his own column. Hindi sila mag-aaway-away. Hindi sila maghihilahan or mag-contradict sa isa't isa. Example nga na nangyari dati sa internet, sige magpalagay kayo ng gamot. Tapos yung mga nasa medical sector naman or medical field, sige magpalagay kayo ng gamot. O sa educational field naman, sige maglagay kayo ng gamot. Sa financial field naman, ay hindi ka makakalabas ng bahay, hindi ka makakabili, hindi ka makakapag-transact ng business kung wala kang gamot. So that's just an example, no? Pero ito, mas matindi pa ito. They do not push one another. Everyone marches in his own column. Although they lunge between the weapons, they are not cut down. So strong sila. Ano pa? Dito sa verse 9. They run to and fro in the city. Pakalat-kalat sila sa siyudad, sa city, sa nation, sa lahat ng sulok ng mundo. Iisa-isahin nila. They run on the wall. They climb into the horses. They enter at the windows like a thief. Lahat. Ngayon ba, may record na ba ang mga names ng mga tao? Naka-record na ba yung names ng mga tao? Lahat ng mga tao. Walang kawala ang mga tao. Di ba pag minsan pipirma ka ng kontrata, nakalagay sa kontrata, pwede namin i-disclose ang iyong information sa third party. Yun pa lang, malalaman mo, ay i-disclose nila. Ibig sabihin, konektado na sila dahil nga sa computer. Kaya walang makakalusot. They run to and fro in the city, they run on the wall, they climb into the houses, they enter at the windows like a thief. Nakakapasok ng bahay. Tumatakbo sa dingding. Imagine, nakakatakbo ng dingding, nakakaakyat ng bahay, nakakapasok sa bintana. Ano ito? It's like a parable, di ba? Or symbols, no? Symbols. Ano ito? So, yung information ng mga tao, alam na. Alam ang information ng mga tao. Paano magiging mangyayari to? Di ba internet? Sa internet, alam na ng mga tao. I-search mo lang ang name ng tao, o alam mo na kung saan nakatira, alam mo na kung ano ang capacity niya, alam mo na yung background niya. Walang makatalakas. They leave nothing unturned. They will use and abuse their power, robbing people of their resources. At wala nang sikretong hindi alam. Kasi nga, lahat ng nilalagay natin sa internet, nalalaman. And, yung cellphone natin, gaya na to, na-try ko, no?
may isang cellphone, tapos itong cellphone, gusto ko kasi may kukunan akong screenshot sa cellphone ko as a video. So, binivideo ko. Habang binivideo ko yung cellphone ng isa pang cellphone, nakikita ko may nagbi-blink. Pero pag ganito, wala akong nakikita nagbi-blink. Pero kumuha ko ng isang cellphone, you try it. Every 5 seconds ata, or 2 seconds, kumukuha ng litrato sa'yo. Para may gumagano, may nagpumipitik. Pero ngayon, walang pumipitik. Pero pag may hawak ka na cellphone, itapat mo sa cellphone mo, tapos lagay mo sa video, i-record mo, may pumipitik. Ano yung kaya pumipitik na yun? Kinukuhanan yung tao ng information. Hindi syempre sinasabi sa atin dahil hindi na tayo bibili ng cellphone kung ganon. Gaya sa example na lang ng kotse, no? Especially yung cars na electric cars. Yung electric cars, alam na kung saan ka pupunta. Hindi ka na makakapagtago. At pwedeng i-control ng ibang tao yung electric cars. Bibili ba kayo ng electric cars? So kayo bibili ng electric cars. At saka yung mga high-end na mga kotse ngayon, wala ka na ring tago dahil alam nila kung saan ka pupunta. Hindi nila sasabihin sa iyo na merong secret na GPS yung kotse mo. Dahil kung sinabi nila, hindi ka bibili. Okay? So, kung may luma kayong kotse, maganda yon. Wala nakakaalam nun. Kayo lang. Pero yung mga bagong lumalabas na kotse ngayon, may GPS yon, ha? At kahit nangali na sa cellphone ninyo, natitrace kayo kung saan kayo pupunta. Kaya nga, powerful. No? A people come great and strong. Dito tayo sa verse 10. The earth quakes before them. The heavens tremble. The sun and moon grow dark. And the stars diminish their brightness. Wala makakapag-oppose sa ginagawa nila. People cannot do anything about it. They are powerless and helpless. At ang pwede na lang gawin ay ang sundin yung dictate sa kanila. Gaya natin yan, wala tayong magawa, no? Ano lang ginagawa natin? Sabay lang tayo sa agos. Like yung electric cars, merong mga GPS yun, alam ko kung saan ka pupunta. Sige, bili na lang. Di ba ganon? Bili na lang kayo. O cellphone, sige, bili na lang. Wala tayong magawa, ganon talaga eh. Verse 11. The Lord gives voice before his army, for his camp is very great. For strong is the one who executes his word. For the day of the Lord is great and very terrible. Who can endure it? Anong ibig sabihin nito? Ito na yung sinasabi ni Almighty Father na the day of recompense. Inaalaw ni Almighty Father mangyari ito. Yung pain and sufferings. Yung mga tao na great and strong, inalaw ni Almighty Father. Because of the wickedness of the people. Akala ng mga tao na strong and powerful and great, natatalo nila si Almighty Father. Akala nila sila na ang maghahari.
binibigyan lang sila ni Almighty Father ng oras. Dahil magaling ang utak ni Almighty Father. Our Almighty Father is full of wisdom and knowledge. Walang makakatalo sa Kanya. Hinahayaan lang ni Almighty Father for now. Bakit? To teach also the people lessons. And at the same time, may yung plano ni Almighty Father, may i-execute ng maganda. Yung grand master plan ni Almighty Father ay yung tanggalin ang wickedness dito sa mundo. Kaya ina-allow ni Almighty Father na i-reveal ng mga tao yung kanilang plano. I-execute nila, gawin nila ang kanilang mga plano. Sige, yun ang allow ni Almighty Father. At pag nalabas na ang plano ng mga tao, ang kanilang totoong kulay, ang kanilang wickedness, yung parusa ni Almighty Father dadating. Hindi nila alam that the Almighty Father purposed it to happen. Verse 12 now, therefore, says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning. So, hindi lang yung way na yun para ma-reveal yung mga wicked people, no? Para malaman ng tao ang kasamaan ng mundo. Kundi, way din yun para yung mga tao ay magtiwala kay Almighty Father at to turn back from, to turn their backs from wickedness and unrighteousness. Papunta kay Almighty Father. Ito yung binabanggit ko na parang akala ninyo nanalo na kayo sa chess. Pero hindi. Dahil at the end, si Almighty Father pa rin ang victorious. Kaya saan tayo ngayon pipili? Siyempre doon tayo sa victorious. Laging winner, si Almighty Father. Ang mundo na to, puro mga kadumihan ang nandito. Puro swapangan, manipulation, abusing, power, oppressing, hindi matapos. Nadumi ang mundo na to. Paano lang tayo makakaligtas sa mundo na to? Basahin natin dito sa Hebrews chapter 4. Therefore, since a promise remains of entering His rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. For indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. For he who have believed do enter that rest. Kung sino ang nagtitiwala o naniniwala, makakapunta sa rest, as He has said, so I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Sabi ni Almighty Father, kung hindi ka naniniwala, hindi makakapunta sa rest. Or pahinga. Alam niyo naman yan, di ba? Although the works were finished from the foundation of the world, for He has spoken in a certain place of the seventh day in this way. And God rested on the seventh day from all His works. Naintindihan ninyo?
Although the works were finished from the foundation of the world. Tapos na ang trabaho. Simula pa nung ginawa ang mundo, from the foundation of the world, natapos na. For he has spoken in a certain place of the seventh day of this way, and God rested on the seventh day from all his works. And again, in this place, they shall not enter my rest. Kaya nga, yung Saturday, hindi lang yun isang araw, kundi, ano yun, araw-araw tayo na magtitiwala kay Almighty Father para makapunta tayo sa rest. Naiintindihan na natin? Since therefore it remains that some must enter it, and those to whom it was first preached did not enter because of disobedience. Dahil matigas ang ulo, hindi nakapunta sa rest. Again, he designates a certain day, saying in David, today, after such a long time, as it has been said, today, if you hear his voice, do not harden your hearts. So, walang day, kundi today, ngayon na. Kung narinig natin ang boses ni Almighty Father, ba't mag-aantay pa tayo ng Sabbath day, araw-araw, ililive natin yung salita ni Almighty Father. Naiintindihan natin? Para makuha natin yung rest na kay Almighty Father ang kapahingahan. The Lord gives voice before his army, for his camp is very great. No? Bumalik ulit tayo dito sa Joel. For strong is the one who executes his word, for the day of the Lord is great and very terrible. Who can endure it? Now therefore, says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning. Maglament, magpakumbaba, humble ourselves, acknowledge our sins. Fear the Almighty Father. Verse 13 of Joel, chapter 2. Surrender your heart and not your garments. Ibigay ang puso at hindi ang inyong mga damit. Ano ba yung garments? Mga panglabas na kaanyuhan lang. Kundi yung puso ang ibigay natin, hindi yung panglabas na kaanyuhan lang. Yung mga tao panglabas lang na kaanyuhan, ipokrito, yung pakitang tao lang. Ang sabi dito, rend your heart. Hindi a-attend ako para makita nilang uma-attend ako, Christian ako. Hindi gano'n, magbibigay ako ng offering para makita nila na Christian ako. Hindi gano'n, not your garments. So our whole being, we must surrender to our Father. Hindi tayo dapat half-hearted. Pag Christian ako Sunday, pero pag other days, pwede siguro mga abuso ako ng tao, gano'n. Alam nyo naman yun, di ba? Na nagkakasala tayo pag sa araw-araw. Alam nyo naman yun kung ano yung kasalanan, di ba? Huwag nyo sabihin hindi nyo alam. Pag hindi nyo alam kung ano yung kasalanan, nagsisisarangin kayo. Dumadami ang kasalanan. Alam naman ninyo, di ba? Pag hindi tayo nagtitiwala kay Almighty Father, kasalanan na yon. Surrender your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious and merciful, maawain at mapagpatawad. Kahit hindi tayo worthy na patawarin, papatawarin niya tayo. Kahit hindi tayo worthy sa kanyang presence, papatawarin niya tayo, ibibigay niya sa atin ang mga pangailangan natin, maawa siya sa atin. Slow to anger. Hindi agad-agad nagagalit si Almighty Father. Very patient and of great kindness. Napakabait. And He relents from doing harm. Ayaw na ayaw ni Almighty Father. Nasaktan tayo.
Ngayon, baka sabihin nyo, bakit nasasaktan kami? Bakit nakaka-experience kami ng mga pains and sufferings? Gawa na natin yun. Tayo na mismo ang gumagawa ng mga bagay na ikakasakit natin. Dahil sa mga bagay na mga maling desisyon natin na hindi natin tinatanong si Almighty Father. Sabihin, ba't namatay sa kasakit? Matakaw kasi. Di ba sabi sa'yo, bawal kumain ng mga kung ano-ano. Katakawan, di ba? Hindi naman kami matakaw. Ano naman kami eh. Baka sabihin, hindi naman kami matakaw. Yung kasalanan ng tao, lahat tayo nagkakasala. Ang curse nun is death. Huwag niyo sabihin hindi kayo nagkakasala. Lahat tayo makasalanan. Simula nung nagkasala si Adan at si Eva, namamatay na ang tao. At kaya naging 120 na lang ang length ng time na i-spend natin, yung maximum time na i-spend natin here on earth. Yung mga binibless pa ni Almighty Father na mahabang lifespan dito sa mundo hanggang 120 years old. Dahil yung tao, pag humaba pa ang buhay, walang tigil sa kakagawa ng kasalanan. Dadami ang tao, kasalanan na naman. Tapos yung matatanda, kasalanan pa rin. Kaya nilimitahan na, may limit na. Maging 120 na lang. Siguro naman sa sa time na yon, magbabago na tayo, magtitiwala na tayo sa tatay natin bago pa tayo maging mukhang kahoy, no? Bakit kaya nagbumukhang kahoy ang tao, no? Tapos nagbumukhang lupa na pag matanda na, no? At ganon. Kasi nga galing nga tayo sa lupa. Kaya nagbumukhang lupa na tayo. Hindi nyo ba napapansin pag matanda na tayo, no? Bumabagsak na yung mga mukha natin. Ako, bumabagsak na rin yung mukha ko. Papunta na sa lupa, ganon. Di ba ganon yun? Ha? Di ba nung bata tayo, hindi naman papunta sa lupa kasi bata ka pa. Pero pag yung tumatanda ka na, bumabagsak na yung mukha mo, yung mga taba ko, bumabagsak na rin, papunta na rin sa lupa. Kasi nga, bumabalik na sa lupa. Unti-unting bumabalik sa lupa tayo. Na kaya gano'n, ano, hinihila na ng lupa yung mga mukha natin, yung mga skin natin, hinihila na ng lupa. At saka nag-aamoy lupa na rin, ano, pag matanda. Ba't gano'n? Na pag matatanda na, no, nag-aamoy lupa na rin. Kasi nga, galing nga tayo sa lupa. Tinatawag na tayo ng lupa. Bumalik ka na dito ka galing sa lupa. Verse 14, who knows if he will turn and relent and leave a blessing behind him. So, pag nagsisi tayo sa kasalanan natin, binigay natin ng buong ang sarili natin sa tatay natin, who knows if he will relent or if he will turn and relent and leave a blessing behind him. Sabi dito, a grain offering and a drink offering for the Lord your God. Sino na nakakalam? May possibility na hindi na paparusahan tayo kung babalik tayo sa tatay natin, i-stop na niya yung kanyang galit at bibigyan niya tayo ng maraming blessings.
a grain offering and a drink offering. Hindi na tayo kukulangin dahil meron ng grain offering and drink offering. Ano yung grain offering and drink offering? Blessings to ni Almighty Father. Pag sinabing grain offering and drink offering, symbolizes abundance. Hindi na magugutom. Dahil simula pa, di ba? Pagkain na agad. Oh. Si Eva lang, kainin mo na yan, yung ano na yan. O, di ba? Na-tempt si Eva. Nakainin yung fruit. Kasi nga, matakaw talaga. Una pa lang, matakaw na yung mga tao. Verse 15. Blow the trumpet in Zion. Consecrate a fast. Call a sacred assembly. Sinabi rin ito, di ba, sa Joel chapter 1. I-proclaim to the whole world. Ipagsabi sa mga tao na mag-repent na, bumalik na kay Almighty Father. I-communicate natin. Marami mga ways to communicate or to blow the trumpet. Like, sa internet, or magsusulat ka about your Almighty Father, share it over the internet, or in person, you tell the people, oh, the goodness of the Almighty Father and Jesus Christ. So, maraming ways, no? To call a sacred assembly, or to blow the trumpet, or to consecrate a fast. Sabihin sa mga tao na magsisi na sa kasalanan. Responsibility natin yun as followers of the Almighty Father. Verse 16, gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children, nursing babes, let the bridegroom go out from his chamber, and the bride from her dressing room. Binanggit yung bridegroom at saka yung bride. Yung mga bata, binanggit din. Pati mga tatanda. Lahat ng tao, matanda, bata, single man o hindi. Lahat, isabi. May occasion man o wala. Verse 17. Let the priests who minister to the Lord weep between the porch and the altar. Let them say, spare your people, O Lord, and do not give your heritage to reproach. That the nations should rule over them. Why should they say among the peoples, where is their God? Itong priest na to, no? Ibig sabihin siya yung nag-hold ng assembly. Siya yung nakikipag-mediate to the Father. Ngayon, meron tayong priest. Sinong priest natin? Si Jesus Christ. Dito sa Hebrews chapter 4, verse 14 to 16. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Nakikita nyo? For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness. Kaya nga si Jesus Christ, He was tempted in all points, tempted as we are, yet without sin. Kaya si Jesus Christ ang high priest natin. Dahil siya, He was tempted, pero hindi siya nagkasala. At si Jesus Christ, nakakasympathize siya sa ating mga
weakness. Kaya kilala niya tayo. Siya ang high priest natin. Siya ang nagmi-minister kay Almighty Father. Siya ang namamagitan sa atin kay Almighty Father. Kaya tayo, tatawag tayo kay Jesus Christ. Siya ang ating mediator to the Almighty Father. Para makakuha tayo ng awa and find grace in time of need. Kay Jesus Christ. Wala nang iba. Si Jesus Christ ang only mediator to the Almighty Father. Siya na ang high priest. Naintindihan ninyo? Kaya nga nagiging kaisa natin si Almighty Father because of Jesus Christ. Siya yung namamagitan sa atin. Siya ang high priest natin. Kasi sa Old Testament, may high priest doon, may priest doon. Sila yung namamagitan. Sila yung pumupunta sa temple, naggagawa ng mga burnt offerings. Ngayon, wala na. Sino na? Si Jesus Christ na yung high priest. Siya pa yung burnt offering. No? Siya na namamagitan sa atin. Kaya hindi na tayo mapapahiya. Hindi na tayo mapupunta sa kapahamakan. Kung magtitiwala tayo kay Jesus Christ. Siya na ang nagmakaawa kay Almighty Father. Naintindihan ninyo? Nakalagay dito, oh. Siya na nagmakaawa kay Almighty Father. Para sa atin. John chapter 17 verses 21 to 24, that they all may be one, as you, Father, and are in me, and I in you, that they may also be one in us, that the world may believe that you sent me, and the glory which you gave me I have given them, that they may be one just as we are one, I in them and you in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me and have loved me, or have loved them as you have loved me. Father, I desire that they also, whom you gave me, may be with me where I am, that they may behold my glory, which you have given me. For you loved me before the foundation of the world. Kaya wala na tayong humiliation. Dahil kinuha na lahat ni Jesus Christ yung kahihiyan. Verse 18, then the Lord will be zealous for His land and pity His people. Kaya ngayon si Almighty Father, determined siya sa atin at kinakaawaan niya tayo dahil merong namamagitan sa atin, si Jesus Christ. Gagamitin natin ang name ni Jesus Christ. Dahil kay Jesus Christ, buong buo tayong tanggap ni Almighty Father dahil nilinis tayo ng dugo ni Jesus Christ, na magitan si Jesus Christ for us. Verse 19, the Lord will answer and say to His people, behold, I will send you new grain and new wine and oil, and you will be satisfied by them. I will no longer make you a reproach among the nations. Sabi ni Almighty Father, hindi na kayo mapapahiya. Hindi na kayo ma-humiliate. Bibigyan ko kayo ng blessings. I will send you grain and new wine and oil. Verse 20, but I will remove far from you the northern army. Pero ilalayo ko kayo sa northern army. But I will remove far from you. Ilalayo ko sa inyo ang northern army. Malayo sa inyo. Bakit northern army? Northern army means prideful, mga mayayabang. Matataas ang ere. And will drive him away into a barren and desolate land. Dadaling ko sila sa lugar na wilderness.
with his face toward the eastern sea. Pag sinasabing with his face toward the eastern sea, anong ibig sabihin nun? Will face judgment. And his back toward the western sea. So siya ay huhusgahan. His stench will come up, and his foul odor will rise, because he has done monstrous things. Yun ang ginawa ng Northern Army. And I will drive him away. Nakikita nyo, Northern Army, pero sabi ni Almighty Father, I will drive him away. So ito ay group of people, madaming mga tao. Ng mga wicked, they will face judgment. Kaya with his face toward the eastern sea. And his back toward the western sea. I-drive out ni Almighty Father. Papunta sa judgment, sa lugar kung saan niya huhusgahan, sa lugar na mabaho. His stench will come up, and his foul odor will rise, because he has done monstrous things. Alam naman natin kung ano yung mabaho, di ba? Nabubulok na mga bagay. Saan yung mga nabubulok pero hindi namamatay? Sa impyerno. Saan yung amoy ng sulfur, yung brimstone? Sa impyerno. Kaya nga, his foul odor will rise. Kasi, he has done monstrous things. Verse 21. Fear not, O land. Huwag kayong matakot. Be glad and rejoice, for the Lord has done marvelous things. Huwag kayong matakot. Do not be afraid, you beasts of the field, for the open pastures are springing up, and the tree bears its fruit, and the fig tree and vine yield their strength. Ibabalik ulit ng Almighty Father yung mundo. Mariretain yung mundo. Yung mga animals, dadami ulit. Yung mga prutas, mga puno, dadami ulit. Dahil nga nagkaroon ng yung mga tao na mga wicked, sinira ang mundo. Kung ano-ano ang pinagagawa sa mundo. At aayusin ni Almighty Father ang mundo. Hindi niya sisirain ang mundo. Nasira yung mundo because of calamities and tragedies. Pero ayusin ni Almighty Father. Yung mga puno, magiging maganda ulit. Verse 23, be glad then, you children of Zion, and rejoice in the Lord your God. Children of Zion means children of the Almighty Father, children of heaven. For he has given you former rain faithfully, and he will cause the rain to come down for you. Pag sinabing rain, it's a the Holy Spirit, no? Tubig, no? For he has given you the former rain faithfully, and he will cause the rain to come down on you, or for you. The former rain and the latter rain in the first month. Pag sinasabing first month, ibig sabihin, blessings to. A new beginning. Verse 24, the threshing floors shall be full of wheat, and the vats shall overflow with new wine and oil. It's abundance. Pag wheat, merong new wine, merong oil, ano yon? Di ba bread yon? Yung wheat tsaka oil, ginagawa yung bread. Tapos yung new wine, yun yung anointing, yun yung na-purified na. Okay? And also oil, it's for anointing of the people of the Almighty Father. Ginagamit ito nung Old Testament or nung olden days.
Verse 25. So I will restore to you the years that the swarming locust has eaten. Ibabalik ni Almighty Father yung mga bagay o yung mga pangyayari na ginamit or sinira ng wickedness or ng kasalanan. Ibabalik ni Almighty Father. The crawling locust, the consuming locust, the chewing locust, my great army which I sent among you. Yung blessings ni Almighty Father, ibabalik niya na natanggal kasi yung locust, di ba, kinain or sinira. Ngayon ibabalik yung mga nakain o sinira, tutubo ulit or magkakaroon ulit ng abundance and blessings. And hindi lang to yung physical, no, kundi ito rin ay deep inside us. Magkakaroon tayo ng peace of mind, joy, and pure bliss. Dahil itong, dahil nga diba ibababa ni Almighty Father ang New Jerusalem. So tatanggalin ang wickedness. Pag malinis na ang mundo, ibabalik niya ulit yung mga blessings niya sa atin. Verse 26, you shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you. Salita to ni Almighty Father, no? Siya mismo to. Kasi may mga verses dito na si Joel ang nagsasalita. And then ito mismo, si Almighty Father to. So I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust, my great army which I sent among you. Inalaw ni Almighty Father yun. Yung mga tinanggal ng mga locust, ibabalik ulit ni Almighty Father. At magiging bountiful, plentiful tayo. Hindi tayo kukulangin, satisfied and contented na tayo. And then you shall know that I am in the midst of Israel. I am the Lord your God, and there is no other. My people shall never be put to shame. Pag tayo ay kasama ni Almighty Father, hindi tayo mapapaya. Hindi tayo kukulangin. Verse 28, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. And also on my men servants and on my maid servants I will pour out my spirit in those days. And I will show wonders in the heaven and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great and awesome day of the Lord. Nabasa natin ito, no, sa Book of Revelation. Verse 32, and it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. So nabasa natin ito sa Acts. Nagbabasa na ba kayo ng Bible? Magbabasa tayo ng Bible, ha? Para makilala natin yung tatay natin. Mas maganda kung magbabasa kayo ng Bible on your own than to watch the videos. Mas matutuwa si Almighty Father. Hindi ko kayo pinipilit manood ng videos na to. Pero pinipilit ko kayo magbasa ng Bible. So si Almighty Father, ipo-pour out niya ang kanyang Holy Spirit sa atin. So saan nga natin nakikita to? Your young men shall
shall see visions. Sa Acts chapter 2 verse 17 na binanggit ni Peter. Basahin natin. Umpisa sa Acts chapter 2 verse 14. But Peter, standing up with the 11, raised his voice and said to them, Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and heed my words, for these are not drunk as you suppose, since it is only the 3rd hour of the day. But this is what was spoken by the prophet Joel. And it shall come to pass in the last day, says the Lord God, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and old men shall dream dreams. So, hindi lang lalaki ang nagpa-prophesy, kundi pati mga babae, kasi your sons and your daughters shall prophesy. No? At saka, and on my men servants and on my maid servants, so babae at lalaki, I will pour out my spirit in those days, and they shall prophesy. Maintindihan ninyo? Baka kasi sabihin ninyo, bakit may babae na nagpa-prophesy? Meron. Nakalagay dito sa Bible. Sa Joel, binasa natin, Joel chapter 2, at bine-verify dito sa Book of Acts, chapter 2, na binanggit ni Peter. So, balik tayo dito sa Joel. And also, on my men servants and on my maid servants, I will pour out my spirit in those days. Kapareho, di ba, na binanggit ni Peter. Pero, syempre, nung nagbanggit si Peter, walang chapters and verses. Kasi nga, bago lang nailagay yung chapters and verses. So, dito tayo sa verse 30 ng Joel chapter 2. And I will show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great and awesome day of the Lord. So bago darating si Almighty Father, anong mangyayari? May mga magpa-prophesy, men servants and maid servants. Sino pa? Sons and daughters shall prophesy. Old men shall dream dreams. Young men shall see visions. So, yun ay before the coming of the great and awesome day of the Lord, bago dumating si Jesus Christ. So, alam na ni Almighty Father na yan na darating si Jesus Christ, hindi pa man ipapanganak si Jesus Christ nung naisulat itong Joel nung binigay ni Almighty Father ang salita na to kay Joel. Verse 32. And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Baka sabihin niyo, no? Everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. Bakit sabi sa Matthew chapter 7 verse verse 22 na not everyone who will call on me will be saved, no? Sabi nyo, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Pero nakalagay naman dito sa Matthew chapter 7 na sinabi ni Jesus, not everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Bakit ganun? May discrepancy ba?
Pag magbabasa tayo ng Bible, inuulit ko, yung buong chapters or buong book basahin, hindi lang icha-chop-chop muna isang verse lang. So basahin natin tong Matthew chapter 7 verse 21 na hindi lahat ng sumisigaw ng Lord, Lord ay masasave, no? Bakit? Pero hindi sila nagko-contradict. Nagme-merge sila, okay? Itong Joel chapter 2 sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Basahin natin. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Naintindihan na? Hindi lahat ay makakapasok sa heaven. Sino lang? Kung sino yung gumagawa ng will ni Almighty Father. O baka sabihin niyo, bakit sabi dito sa chapter 2 ng Joel verse 32 na whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Basahin ulit natin ito, no? Ha? Itong mga tao na to na masisave, sila ay nagtitiwala kay Almighty Father, ginagawa ang will ni Almighty Father. Okay? They will be delivered because they are doing the will of the Almighty Father. Kaya baka sabihin nyo may discrepancy. Walang discrepancy. Tuloy natin, ano? Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. So, paano tayo masasave? Dapat magtitiwala tayo sa tatay natin, and we should not practice lawlessness. Ano ba yung lawlessness? Evil deeds or wickedness. Pag sinasabing lawlessness, ano ba yung law or ordinances or covenant na sinabi ni Almighty Father? Yun dapat ang ipapractice natin. Ngayon, kung hindi natin ipinapractice yun, that's lawlessness ang ginagawa natin. We are being rebellious. And so, hindi tayo makakapunta sa kingdom of heaven. Okay? Kaya, tatawagin natin ang pangalan ni Almighty Father, and at the same time, susundin natin yung ipinapagawa sa atin ng tatay natin. Para makapunta tayo sa rest natin. Balik tayo dito sa Joel chapter 2, no? For in Mount Zion and in Jerusalem, there shall be deliverance, as the Lord has said, among the remnant whom the Lord calls. So, merong mga matitirang remnant, di ba, a people great and strong. So, puro wicked yun ng mga tao. Pero, may mga matitirang remnant. Okay? Sino yung mga remnant na to? Pag sinasabing remnant, konti lang. Alam niyo ba yun? Pag sinasabing remnant, konti lang. Hindi madami. Ano ang ibig sabihin ng remnant? Remainder, residue or leftover. Yung mga natira. Sino yung mga natira na to? Basahin natin sa Zechariah chapter 13. Balikan natin, ano? Baka naguguluhan na kayo. Naguguluhan ba kayo? Zechariah chapter 13.
Umpisa natin sa verse 7 up to 9. Awake, O sword, against my shepherd, against the man who is my companion, says the Lord of hosts. Strike the shepherd, and the sheep will be scattered. Then I will turn my hand against the little ones. And it shall come to pass in all the land, says the Lord, that 2/3 in it shall be cut off and die, but 1/3 shall be left in it. Naintindihan ninyo? Yung remnant, yun yung 1/3. 2/3 in it shall be cut off and die. Total population of the whole world since the world began, 2/3 nun will be cut off and die. Pag sinabing cut off and die, mapupunta sa eternal damnation. But the 1/3 shall be left in it. Sino yung mga 1/3 na yon? Yung 1/3 na yon, yun yung among the remnant whom the Lord calls. Kasi pag sinasabing remnant, mas madami yung natanggal. Yung remnant, mga natira-tira na lang yon. Okay? So, ilan ang natira? 1/3. So, yung 1/3 na yon, bakit natira yon? Sila yung sumusunod kay Almighty Father. I will bring the 1/3 through the fire, will refine them as silver is refined, and test them as gold is tested. They will call on my name, and I will answer them. I will say, this is my people, and each one will say, the Lord is my God. So, nakikita na natin. Ang dami nating binuksan na verses ng Bible. Nagko-corroborate, di ba? Nagma-merge sila. Hindi lang iisang verse ang binabasa natin. The whole context. Hindi lang kuha tayo isang verse dito, kuha tayo, tapos pag samahin natin, makakagawa na tayo ng bagong istorya. Hindi. Dapat babasahin natin yung pinaka-context nung hindi lang isang chapter or dalawang chapter. Dapat mababasa natin lahat. Ngayon, yung mga nababasa natin na yon, sumasakto dito sa Joel chapter 2. Bine-verify. Ang dami nating binuksan ngayon na book sa Bible na bine-verify yung nakasulat dito sa Joel. Tandaan natin na itong Joel, tagal na nito. Matagal pa to kay Isaiah. Mas nauna pa si Joel. Pero mas nauna pa si Obadiah kay Joel. Ang galing ni Almighty Father, di ba? Simula't simula pa, alam na ni Almighty Father ang kanyang ginawa. Ang gagawin. Alam na ni Almighty Father ang kanyang mga plano. Hindi pa man na ipapanganak si Jesus Christ. Alam na niya ang gagawin niya. Hindi pa man na ipapanganak si Jesus Christ. Alam na niya ang gagawin ng mga tao. At hindi pa man na ipapanganak si Jesus Christ dito sa mundo. Pero kasama na niya si Jesus Christ in heaven. Alam na ni Almighty Father kung ilan sa mga create niya na flames of fire ang makakabalik sa kanya. Makakabalik na tayo sa tatay natin. Anong desisyon ninyo? Nasa sa inyo yan. Nasa sa inyong desisyon yan. Kung gusto niyo bang bumalik kay Almighty Father. Kailangan tayo makabalik kay Almighty Father dahil siya lang ang tunay na nagmamahal sa atin. Siya ang ating inheritance at tayo ang kanyang inheritance. Gusto ni Almighty Father lahat ng mga souls na create niya, ng mga flames of fire, makabalik sa kanya. Gusto ni Almighty Father yan. Hindi siya natutuwa pag may mga tao na napupunta sa eternal damnation. Pero si Almighty Father, Diyos siya. He is holy, He is just, He is for righteousness. Hindi niya pwedeng makasama ang mga wicked people.
Kaya nga niya itinapon si Lucifer kasama ng mga fallen angels. 1/3 ng mga angels itinapon. Ngayon, yung 1/3 ng mga angels, yun ay itinapon kasama si Lucifer. Dahil mga wicked sila. Ibabalik ba ni Almighty Father ang mga wicked people dun sa heaven? Hindi. Bakit niya tinanggal na nga niya yung mga wicked angels yung mga rebellious angels Bakit papalitan pa ni Almighty Father ng mga tao na wicked din? So hindi. Kaya dito sa mundo, pinapurify ni Almighty Father, pinipili niya yung kanya. Kaya kailangan matuto tayo sa mga lessons na ituturo sa atin ng tatay natin. 1/3 ang natanggal. Tinapon ni Almighty Father, sumama kay Lucifer. Ngayon, nakalagay dito sa Bible, sino yung makakabalik? 1/3 din. Papalitan ni Almighty Father. Sino ang kapalit? Tayo. Mga anak niya tayo. Kaya galit na galit. Yung mga fallen angels sa atin, yung mga devil, galit na galit sa atin. Dahil tayo ang kapalit nila. Kaya tayo hinihila nila sa impyerno, hinihila tayo sa kasamaan para hindi tayo makapunta sa heaven, para walang hindi makumpleto ang mga anak ni Almighty Father. Nasa sa ating desisyon yun. Kailangan makabalik tayo sa tatay natin. Ang tatay natin, very giving. Hindi siya selfish. Very loving. And He will provide for us everything. He will take care of us. Yung pagmamahal sa atin ng Almighty Father, hindi magbabago yun. Dahil tayo yung kanyang inheritance, importante tayo sa Kanya. Kaya nga, binibigyan niya tayo ng warning. Dito, yung mga prophetic books, hindi ito para takutin tayo. Ito ay to give us warning na ito ang mangyayari in the future. At sa pangyayari ito in the future, maging ready tayo, makabalik tayo sa Kanya. Kaya sinasabi ni Almighty Father to. May mga tao natatakot sila to read the prophetic books, to read the book of Revelation. Bakit sila natatakot? Kung natatakot sila, they don't have the Almighty Father in their hearts. Hindi sila takot kay Almighty Father, pero takot sila sa punishment. Bakit? Kasi gumagawa sila ng kasamaan. Kaya ayaw nilang malaman kung ano yung mga punishments. Pero tayo, gusto nating malaman. Dahil si Almighty Father, very transparent siya sa atin. Hindi siya nag-hold back, hindi siya nagtatago sa atin ng information. Lahat sinasabi niya. Sinasabi niya sa atin, 1/3 ang natanggal ng mga angels. Ngayon, pinapakita ni Almighty Father, 1/3 of the total population of the whole world. Since the world began, yung mga tao doon, yun ang kapalit ng mga fallen angels. Titira tayo sa bahay ng tatay natin. Maraming mansion doon. Castle, ang tingin ko. Pero mansion, mayaman ang tatay natin. Hindi tayo niya pababayaan. Marami man tayong pagkukulang, patatawarin tayo ng tatay natin. Bumalik lang tayo sa Kanya. Thank you, and God loves us all so much.